May nagtanong sa akin na, Boss, nakita ko yung list mo ng mga OLA na nakaregister sa SEC. Yung mga OLA na hiraman ko, bakit ganun sila? Nakaregister pala sila sa SEC. Yung iba, laki ng tubo at pang 7 days lang. Tapos, grabe mangharas at manakot. Kagaya ng bugok na OLA 1, bugok na OLA 2, at bugok na OLA 3, at yung iba pa. Isang araw pa lang due date mo, grabe na silang mangharas. Nakaregister pa sila sa SEC. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago po natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, napakagandang katanungan po nito, no? Kung, kasi marami ho akong nare-receive, no, na mga questions and comments, no, na bakit daw ganun? Nakaregister naman sa SEC. Mataas magbigay ng interest, no? Malaki yung kinukuha processing fee. Tapos, 7 days lang. Tapos, nangaharas. Okay? Sasagutin ho natin iyan ngayon dito. Okay? Tapos nga pala, linawin ko, hindi ko ho list yun. Okay? Yung mga listahan po, ng mga links na inilalagay ko po sa description box, no? Diyan po sa aking YouTube channel. Ito po yung tulong ko sa inyo para at least pag kinlik nyo siya, mapupunta na ho kayo sa site na yun. Yung pong nabasa nyo na yan is galing po yan sa SEC. Okay? Malamang po, yan po yung nakita nyo, yung mga registered online lending platform. Okay? So, yun pong ano na yun, link na yun, sa SEC ho galing yun. Okay? Kasi po, kaya ko naman inilagay yun para makatulong din po, no, na mabasa nyo siya. No, isang click nyo lang, pupunta na kayo dun sa site na yan. Okay, so, sagutin po natin itong katanungan na to. Sabi nyo nga ho, nakaregister naman pala. Bakit naman ganun? Okay. Ano ho yan? Wala naman ho kasing pinagkaiba yan dun sa iba pa ho natin mga sangay ng gobyerno. No? Agaya po, best example is LTO. LTO po ang nagre-regulate sa mga sasakyan tsaka sa mga driver's license. Kagaya ko po, meron ho akong driver's license. Okay? Tapos, yung motorsiklo ko ho, siyempre nakarehistro din. Ngayon, siyempre, meron panahon na nakakakumit tayo ng paglabag sa batas. Kagaya ko, nakapag-commit ako, pinasok ko one way. Okay? Pero it doesn't mean na pwede ko lumusot doon kasi di ko napansin na one way pala eh. So, it doesn't mean na lulusot ako ron. Kasi, ignorance of the law excuses no one. Okay? So, na-flag ako, natikitan ako. So, ako ngayon yung, nag-suffer ako doon. Kasi, ba't ako sinabi nag-suffer? Kasi, syempre, gugugol ako ng isang buong araw doon para makuha ko yung lisensya. Matagal na ho kasi yun eh. Kasi, dati, talagang tutubusin mo pa eh. Pupunta ako. Ngayon kasi, online na lang ho ang bayad, tsaka hindi naman na ho kinukuha ang lisensya ngayon. Okay, ngayon, isa pa pong example is yung sa baril. Okay? Sa baril naman po, pag meron kang LTAP, tapos meron kang permit sa firearm, so dapat yun, pinangangalagaan mo yun. Paano ngayon pagka nakakommit ka ng ng crime using the gun? So, ganun din, di ba? Yung sangay ng gobyerno na yun na magfa-flag sa'yo. Okay, ngayon dito po sa mga abusadong online lending apps, SEC po. Okay? Ganito yan. Bago ho yan magkaroon ng lisensya, no, sa SEC, magsasabit po yan ng maraming documentation. Isa na po is yung business plan. Yung business plan po kasi nakalagay po doon kung anong produkto yung kanilang ibebenta. Okay? Ano po yung tawag nila, ano po yung interest rate, ano po yung processing fee, ano po yung magiging proseso. Nakalagay po lahat doon. Now, itong mga bugok at abusadong online lending apps na to, piniling hindi sundin yung nasa kanilang business plan. Ngayon, syempre, hindi naman mo malalaan ng SEC yan. Kasi hindi lang naman isang lending, 2, 3, 4 na lending ang hinahawakan po ng SEC o nire-regulate ng SEC. Marami po yan. And hindi lang po lending at financing. May mga insurance po at kung ano-ano pa pong mga negosyo ang tinatrabaho po ng SEC. Okay? Although, yes, meron na pong Finland na nakatutok lamang po talaga sa mga lending at financing. Pero syempre, marami pa rin po talagang mga lending. And not only that,
Pag wala ho kasing nag-complain, syempre, hindi ho malalaman ng SEC yan. Okay, kagaya, best example yun sa akin, di ba? May pinasok akong one way. Okay, ngayon, pwede ko namang anuhin yun eh. Tawag dito, kumbaga, baliwalain o i-contest. Pero syempre, ako as may lisensya ako, dapat alam ko yung tama't mali. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ignorance of the law excuses no one. Hindi ko po pwede sabihin na hindi ko napansin yung signboard eh. O di kaya, hindi ko kasi alam yung signboard. Lalo malaking kalokohan yun. Okay? Pero ito ho kasing mga abusado online lending apps na to, pinili, no, nalabagin po yung batas o kung ano man po yung mga patakaran ng SEC. Number 1 na ho dyan is yung sa ceiling on interest rate. Okay? Although yung sa ceiling on interest rate is, I think just 2 years or 3 years ago pa lang po na-implement yan. Okay? Kasi nga ho, dahil suspended ng ating usury law, inabuso, or yun yung inabuso nitong mga bugok na to. No? Ang sinabi nila, walang nag-mandate or walang cap na nakalagay dyan. Kasi nga ho, suspended ng usury law eh. Ang usury law ho kasi, yan po yung sila po yung nagtatakda ng interest, no? Kung magkano man or ilang percent man ang dapat ipataw. So, suspended nga siya. So, free for all lang ngayon ang nangyari. Ngayon, nakita ngayon ng SEC yun. So, ang ginawa ho is hindi pala ng SEC, ng BSP. Nakita po ng BSP yun. So, ang ginawa po ng BSP is gumawa po ng ceiling on interest rate ngayon sa mga loan na mga 10,000 pababa at hindi lalagpas sa 4 na buwan. So, which is pina-adapt po ng BSP sa SEC, which is ngayon yung ginagamit. Okay? Pero ganun pa rin katigas ang mga ulo nitong mga to. Nakita nyo sa advertisement nila, kasi ganun lang ang gagawin niya mga yan eh. I-advertise as kunwari sumusunod sila sa sa patakaran ng SEC, pero hindi naman talaga na sinusunod. Di po ba? Pag wala ho kasing kung nag-complain, no? Wala ho talaga, hindi talaga ma-actionan yan. Best example po yan, yung ginawa po nila Madam Kikay. Ano po ginawa nila Madam Kikay? Di po ba? Tinrabaho po yan. Ano ho nangyari? Napanood ko sa video ni Kajani kaninang maga, na na-dismiss nga po yung kaso. Nakakapagtaka lang, paano siya na-dismiss eh? Kasi napakalinaw po ng ebidensya eh. Alam niyo po kung bakit daw? Kasi ho, wala hong umattend sa preliminary investigation. Di po ba? Ano na tayo? Sinimulan na sinimulan. Kaya nakakuha ng probable cause, nakakuha ngayon ng warrant of arrest. So, with the use of warrant of arrest, nakapag-grade sila at may nakulunga. Kaya lang ang masakit, yung mga nag-complain through online, hindi ho itinuloy. So, same thing, ganun lang din po, di ba? Kasi, hindi ho mapapatupad ng SEC kung ano man yung dapat ipatupad kung wala pong nagrereklamo. At kung baga, hindi natin tinutugunan yung dapat nating gawin. No, kasi hindi naman, kumbaga, hindi ho matatapos yan kung hindi ho tayo action. Hindi ho ba kailangan natin umaksyon eh? Tayo po ang naabuso. Kung sino po yung naabuso, siya po ngayon dapat ang pumunta doon para umattend ng preliminary investigation at i-file po lahat ng mga dapat i-file. Lahat po ng proof ipakita para po madiin at magtuloy-tuloy yan sa korte. No, hindi ho kasi magtutuloy sa korte yan kung hindi ho makikitaan ng korte ng korte tama na mayroong probable cause talaga. Okay? Kasi kung nag-complain lang talaga 10, di po ba? Tapos hindi pa umattend, patay tayo diyan. Di ba? Paglaanan po natin ng oras kasi nasasayang po yung effort ng ibang tao. Nakita niyo po yung kagaya sinabi ni Kajani. Dumating daw po sa punto na may nanghingi sa kanila ng tulong. Kaya lang, nung inantay na nila, nandun na sila sa krami, hindi naman ho umatin. So, wala din ho nangyari. Di po ba? Kasi hindi ho ganun-ganun na makipag-appointment. Okay? Yung mass filing, hindi ho ganun-ganun yan. Sabi nga ho sa inyo, may proseso yan eh. Kaya hindi rin ho magawa ng SEC yung kanilang trabaho. Kasi nga ho, may complain. Sige, may complain. Pero pagka yan, nandun na siya. Nandun na ho, nakakulong na eh.
Nakakapagtaka, bakit nakalaya pa? Ay, na-dismiss daw nga ho kasi kaso. Dahil wala nga ho kasing nagtuloy-tuloy nung ano. Dapat ho, ganyan tuloy-tuloy nyo. Ang nangyayari ho kasi sa atin, sisimulan, tapos puro rant na lang tayo ng puro rant sa, sa social media. Huwag hong ganon. Hindi ho matatapos yan. Di ba? Kasi parang sinasabi natin na magraran tayo, aangalan tayo na angal sa social media, after that, okay na. Parang hinahayaan natin sila na gawin sa atin yung mga katarantaduhan na ginagawa nila eh. Di ba? Which is hindi tama. Di ba? Pag may nilabag na batas, i-complain nyo. Hindi po pwedeng hindi po pwedeng babaliwalain nyo lang. Kasi hindi nga humalalaman ng ahensya ng gobyerno na may nilalabag itong kumpanya na to kung wala akong magko-complain. Di po ba? One good example na naman, may nagnakaw. Di ba? Sa bahay nyo. Paano humalalaman ng kapulisan na may nagnakaw sa inyo kung hindi kayo magsasampa ng ng complaint sa police station? Di po ba? Hindi naman humanghuhula ang SEC. Okay po. Sana lang po naintindihan ninyo na hindi ho ganun kadali, no, ang mag-regulate ng isang kumpanya. Hindi lang naman ho isang kumpanya, dalawa, tatlong kumpanya yung ang minamanage ng SEC. Napakarami pong kumpanya. Hindi lang ho lending, hindi lang financing, may mga insurance siya at marami pa pong iba. Napakarami pong kumpanya yan. Makati alone, napakarami yung kumpanya niyan. Pasig alone, maraming kumpanya yan. Manila alone, and Taguig alone. Yung sinasabi ko, may mga CBD o Quezon City. Diba? Napakarami yung kumpanya dyan. Yun lang ho, napakahirap ikutan nun eh. Di po ba? Kaya kailangan ho, ipaalam natin sa kanila. And paano yun? Magpa-file ka ngayon ng complaint. Ngayon kasi yan, pag nag-file ka ng complaint at marami na yan, tapos kagaya ng ginawa nila na Madam Kikay, tinrabaho nila, di ba? Lalabasan niya ng warrant niya kasi nakakita ng ng probable cause eh. Di ba? So i-read. So ngayon, para yun magtuloy-tuloy, puntahan niyo, ipresenta niyo lahat ng dokumentong maipipresenta niyo. Hindi po pwede naningas pugon tayo diyan. Kailangan paglaanan natin ng oras para makamit natin yung gustisyang dapat nating makamit. Diba? Hindi ko kasi natin makakamit yung gusto nating hustisya kung nakatanga lang ho tayo. Hindi po pwedeng ibang tao ang gagawa para sa atin nun. Tayo ho mismo ang gagawa nun. Sana po naintindihan niyo kasi hindi ho ganun kadali ang magsampa ng kaso or maggumawa ng complaint. Yung kagaya ng ginagawa nila Madam Kikay, nila Kajani, hindi ho ganun kadali yun. Dugot, pawis ho yun at panahon. Ang biruin nyo, ilang buwan ho nilang pinagtrabahuhan yun. Napunta lang sa wala. So, back to zero na naman ho tayo. Nakita nyo. So, kung sana yun is not run, at least, nasampo na, nakaakit na ng korte. Kasi nakakapagtaka ko ganito eh. Nag-file sila ng motion para bumaba yung bail. Hindi pinayagan. Tapos, kamukat-mukat mo, nakalaya ng walang-wala lang. Pero Yosef, di ba? Sakit sa ulo, kamot lang ako eh. Wala naman din ho akong magawa dahil hindi ko naman ho forte ang, di ba, ang pagpa-file ng kaso. Hindi ho para sa akin dahil may hanap buhay ho ako eh. Sana lang po naintindihan nyo yung aking sinasabi, no? Na hindi ho, para humalaman ng isang sangay ng gobyerno na meron hong paglabag sa batas, i-complain ho natin at tuloy-tuloy ho natin, hindi po pwedeng ningas kugon. I hope na sagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.